Nang matanggap ko ang resulta ng pagsusuri mula sa doktor, doon ko lang napagtanto na ako'y muling isinilang. Ang mga nerbiyo sa utak ni Ginang Liu ay nagtamo ng pinsala dahil sa pagkakabangga. Iuwi mo muna siya para dahan-dahang magpagaling. Makakatulong ang pamilyar na kapaligiran sa kanyang paggaling. Hindi ko pinansin ang payo ng doktor. Tinitigan ko lang si Liu Ruyan sa kama. Bahagyang kumibot ang kanyang mga talukap, halatang nagkukunwari siyang tulog. Sa nakaraang buhay, naniwala ako sa sinabi ng doktor at iniuwi ko siya. Nagtrabaho ako ng husto sa umaga para kumita, at pag-uwi sa gabi, tinitiis ko ang kanyang pananakit at paglalabas ng galit. Samantala, ang kanyang kalaguyo na si Lu Haowen ay nagkunwaring may kilalang espesyalista sa psychiatry. Araw-araw niya itong dinadala palabas para magpagamot, pero sa totoo lang, ginagamit nila ang kotse ko at ang card ko para maglustay at magpakasaya kung saan-saan. Sa buhay na ito, gusto mo pa ring iwi kita? Manigas ka. Lumapit ako sa gilid ng kama, yumuko at dahan-dahang inabot ang kamay ko sa kanyang hita. At saka ko ito kinurot ng buong lakas. Ah! Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng silid. Biglang bumangon si Liu Ruyan mula sa kama at dinuro ako. Linke, putangina mo, nababaliw ka na ba? Hindi ako baliw. Pero sa buhay na ito, ikaw ang gagawin kong tunay na baliw. Sumigaw ako sa labas ng pinto, tulong. Doktor, mga nurse. Inaatake ang asawa ko. Hindi niya makontrol ang sarili niya. Agad na pumasok ang mga nurse at doktor. Ang nakita nila ay si Liu Ruyan na may galit na mukha, akmang susugurin ako. Habang ako naman ay nakasandal sa pader na may tamang-tamang ekspresyon ng takot at kawalang malay sa mukha. Itali niyo siya, bilis. Agad na nagpa siya ang doktor. Nakalimutan yata ni Liu Ruyan ang papel niyang ibaliw. Pilit siyang nagpumiglas at sinigawan ang mga nurse, bitawan niyo ako. Hindi ako baliw. Siya ang baliw. Pinunasan ko ang luha sa gilid ng aking mata at hinawakan ang kanyang nakataling kamay. Mahal, huwag kang mag-alala. Kahit nabaliw ka pa, hinding-hindi kita hihiwalayan. Nabasag ang boses ko, hindi gaanong malakas o mahina, pero sapat para marinig ng lahat sa silid. Biglang namula at nangitim ang mukha ni Liu Ruyan. Tinitigan niya ako ng masama, halos lumabas na ang lason sa kanyang mga mata. Ang mga pasyente at kanilang pamilya ay tumingin sa akin na maihalong awa at paghanga. Napakabuting lalaki naman niya. Ganyan na ang asawa niya pero hindi pa rin niya iniiwan. Nga, malas naman niya sa nangyari sa kanya. Hinarap ko ang mga tingin ng lahat at sinabi sa doktor na may malungkot na tono, Doktor, para sa kaligtasan niya at para sa kaligtasan ko, pakitulungan niyo po akong kontakin ang pinakamagaling na mental hospital. Ipapatransfer ko po siya. Ano? Halos lumuwa ang mga mata ni Liu Ruyan. Linke, ang lakas ng loob mo. Galit siyang nagpagulong-gulong na mula ang kanyang balat dahil sa higpit ng mga tali. Wala akong sakit. Hindi ako baliw. Ikaw ang masamang asawa. Hindi ko pinansin ang kanyang mga sigaw. Tiningnan ko lang ang doktor na may tingin ng awa at kawalan ng pag-asa. Doktor, tingnan niyo po. Nagsisimula na siyang magsalita ng kung ano-ano at nagkakaroon na ng paranoia. Asawa niya ako pero hindi na niya ako makilala. Pakiapuran niyo na po. Kailangan kong madala ang asawa ko sa pinakamagaling na mental hospital para magamot siya. Habang umaatras, sinabi ng doktor na may simpatiya, Ginoong Lin, huwag po kayong mag-alala. Darating na po ang mga taga-mental hospital. Nang marinig iyon, nakita ko ang takot sa mukha ni Liu Ruyan. Lahat ng kanyang pagtatanggol ay naging matibay na ebidensya ng kanyang malubhang karamdaman. Linke, hayop ka. Ang lakas ng loob mong pagplanuhan ako. Papatayin kita. Galit na galit siya, akmang susugurin ako, pero bumagsak dahil sa pampakalmang itinurok ng doktor. Habang pinapanood siyang unti-unting kumakalma, na may itsurang gusto akong patayin pero walang magawa, ngumisi ako. Mahal, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pagagalingin ka nila. Naging mabilis at maayos ang pag-transfer sa mental hospital. Pinili ko para kay Liu Ruyan ang Kikangning Mental Health and Wellness Center, ang may pinakamahigpit na seguridad sa buong syudad. In-upgrade ko pa siya sa SEC package, 24 oras na surveillance, dobleng pintong pansiguridad, at 2 beses na pampakalmang treatment araw-araw.
Pagkatapos kong pumirma at paalis na sana ako, nagmamadaling dumating si Lu Haowen. Hinawakan niya ang braso ko, puno ng pag-aalala at hindi makapaniwala. Kuya Kie, narinig ko ang tungkol sa aksidente, pero hindi ko akalain na ganito kalala. Bakit mo dinala si Ate Ruyan sa ganitong lugar? Inalis ko ang braso ko at dahan-dahang umatras para lumayo sa kanya. Wala akong magawa. Sabi ng doktor, may matindi siyang suicidal tendencies. Masyadong mapanganib kung mananatili siya sa bahay. Bumuntong hininga ako at biglang nagbago ng paksa. Teka, paano mo nalaman na nandito kami? Hindi ko pa yata nasasabi kahit kanino. Bahagyang nagbago ang mukha ni Lu Haowen at agad na nagpaliwanag, nag-alala ako kay Ate Ruyan, kaya tinawagan ko lahat ng dati niyang kaibigan. Doon ko lang nalaman. Napakagandang palusot. Ah, ganoon pala, tumango ako na may ngiti ng pasasalamat. Ang bait mo naman. Siya nga pala, naghahanap ako ng espesyalista na makakausap. Hindi ba't sinabi mo na may kaibigan kang espesyalista sa psychiatry? Nagningning ang mga mata ni Lu Haowen. May kaibigan ako na otoridad sa larangang iyan. Kuya Kie, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong gagamitin niya ang pinakamagaling na paraan para gamutin si Ate Ruyan. Napakabuti. Nagkunwari akong natuwa. Sa harap ng head doctor ng mental hospital, si Ethy Wang, binato ko siya ng sunod-sunod na tanong. Napakabait niyo naman, Ginoong Lu. Saang ospital nagtatrabaho ang kaibigan niyong espesyalista? Maaari ko bang makita ang kanyang lisensya at mga sertipiko? Kasi pagdating sa sakit ni Ruyan, hindi ko pwedeng ipagkatiwala na lang sa kung sinong doktor na walang lisensya. Biglang namula ang mukha ni Lu Haowen. Halos hindi siya makapagsalita. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong huminga. Agad akong lumingon at humingi ng paumanhin kay Ethy Wang. Wang, pasensya na po. Masyado lang pong matulungin itong kaibigan ko. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang kalagayan ni Ruyan. At para maiwasan ang anumang gulo, maliban sa akin, kung sino man ang magpakilalang kaibigan, kamag-anak, o espesyalista niya na bibisita, paki-verify po muna sa akin ang pagkatao nila. Kung magkaroon ng medical malpractice, wala sa atin ang makakaya itong panagutan. Seryosong tumango si Ethy Wang. Ginoong Lin, huwag po kayong mag-alala. Mayroon po kaming mahigpit na patakaran sa pagbisita. Tinitiyak po naming walang magiging problema. Nakatayo sa gilid si Lu Haowen, maputla ang mukha na parang manok na sinasakal. Ang plano niyang makipagsabwatan sa loob at labas ay winasak ko sa unang hakbang pa lang. Pag-uwi sa bahay, kinuha ko ang lahat ng bank card ni Liu Ruyan at tumawag sa bangko. Hello, gusto ko pong ipablock ang lahat ng bank card sa ilalim ng pangalan ko at ng asawa kong si Liu Ruyan. Opo, lahat po, ngayon din. Dahil po ang asawa ko ay maisakit sa isip. Pinaghihinalaan kong ibinigay niya ang mga card at password sa ibang tao. Para sa seguridad ng aming pera, paki-freeze po agad ang lahat ng account. Sa nakaraang buhay, ginamit nila ang pera sa mga card na ito para magpakasasa. Sa buhay na ito, tingnan natin kung paano kayo magpapakasaya nang wala ang pera ko. Gaya ng inaasahan, wala pang 3 araw, nagwala na ang 2 asong iyon. Ang micro-listening device na inilagay ko sa kotse ni Lu Haowen ay naghatid ng kanilang galit na pag-uusap. Nagtimpla ako ng tsaa habang kalmadong nakikinig. Hayop na linkye na iyon. Demonyo! Tinis ng boses ni Lu Haowen ang narinig ko. Pinatigil niya lahat ng card. Sinubukan kong mag-withdraw, pero naka-freeze na daw ang account. Mula sa kabilang linya, narinig ang boses ni Liu Ruyan na nagpipigil ng galit na may bahid ng takot. Haowen, hindi na tayo pwedeng maghintay. Kung maghihintay pa tayo, mababaliw talaga ako sa mga nurse at doktor dito. Araw-araw nila akong tinuturukan. Anong gagawin natin? Wala tayong pera at hindi kita madalaw. Ang mga kaibigan ko, sinisingil na ako. Umiiyak na ang boses ni Lu Haowen. Alam ko na. Ate Ruyan, maghintay ka. Hahanap ako ng paraan para mailabas ka. Saka na natin pagbabayarin si Linke. Hindi ko alam kung saan nakakuha si Lu Haowen ng uniforme ng janitor at sinuhulan ang isang bagong tagalinis. Plano nilang magtulungan para itakas si Liu Ruyan. Nagpa siya akong sakyan ang kanilang plano. Nang gabing iyon, sinadya kong tawagan si Ethy Wang.
Sinabi kong nanaginip ako ng masama na napahamak si Ruyan. Hindi ako mapakali at hiniling kong madalas siyang silipin. Pinakalma ako ni AC Wang pero pumayag na mas magiging mapagmatsyag. Hating gabi, nagpanggap si Lu Haowen bilang isang orderly, tulak-tulak ang isang cart na puno ng maruruming kumot at dahan-dahang pumasok sa silid ni Liu Ruyan. Nakapagbihis na si Liu Ruyan at nagtago sa ilalim ng cart. Naging maayos ang lahat. Nalusutan nila ang unang checkpoint at nakarating sa likurang gate ng center. Sa labas, naghihintay ang sinuhulang tagalinis. Ngunit, nang paakyat na si Liu Ruyan mula sa cart. Anong ginagawa niyo dyan? Isang sigaw, kasabay ng liwanag mula sa maraming flashlight, ang tumutok sa kanila. Si AC Wang, kasama ang security team, ang nagpapatrolya. Nahuli sina Liu Ruyan at Lu Haowen sa akto. Malubha ang naging resulta ng pagtakas na iyon. Itinuring si Liu Ruyan bilang isang extremely dangerous individual at inilipat sa pinakaloob na high-security ward ng center. Ang bintana doon ay kasinlaki lang ng palad at ang pinto ay may 4 na kandado. Ang tanging lugar na maaari niyang galawan ay ang kanyang 10 metro kwadradong silid. Siya ay ganap na nakakulong. Ngunit ang hindi ko inaasahan, nakakatawag pa rin pala siya kay Lu Haowen. Haowen, wala na tayong ibang paraan, malamig at puno ng kawalang pag-asa ang boses ni Liu Ruyan sa listening device. Kailangan mamatay si Lin Ke para makalabas ako. Para makuha natin ang pera. Para matapos na ang lahat. Hahanap ako ng pagkakataon para sabihin sa doktor na bumubuti na ang lagay ko. Hihilingin kong makipagkita sa kanya. Sa Kinyuleke sa labas ng syudad. Malayo iyon at walang tao sa gabi. Itutulak ko siya sa tubig, lulunurin at sasabihing nagpakamatay siya. At dahil sa sakit ko, hindi ko siya nailigtas. CJ, iyan ang gawin natin. Puno ng determinasyon ang boses ni Lu Haowen. Ate Ruyan, ito na ang huli nating pagkakataon. Habang pinakikinggan ang usapan nila, lalong lumapad ang ngiti ko. Kapag ang lahat ng daan ng isang tao ay sarado na, ang kasamaan sa kanyang puso ay lalabas ng walang pag-aalinlangan. Dumating na ang pagkakataong hinihintay ko. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ng tawag mula kay AC Wang. Sinabi niyang naging stable na raw ang lagay ni Liu Ruyan. Hindi na siya nagwawala at nakikipag-usap na ng maayos. Si Liu Ruyan mismo ang mariing humiling na makipagkita sa akin. Sa lugar kung saan kami madalas mag-date noon, sa tabi ng Kinyuleke. Ginoong Lin, sa aming pagsusuri, maaaring magandang senyales ito. Baka makatulong sa kanyang paggaling. Magpapadala kami ng 2 orderly para magbantay at masiguro ang kaligtasan. Sige, pilit akong pumayag. Para gumaling siya, susubukan ko ulit. Biyernes ng hapon, ipinarada ko ang kotse sa isang maliit na kakahuyan sa malayo, pinatay ang makina at tahimik na naghintay. Ilang minuto ang lumipas, isang puting van mula sa wellness center ang dumating. Bumukas ang pinto at bumaba si Liu Ruyan kasama ang 2 orderly. Sinabi ni Liu Ruyan sa mga orderly, "Kuya, pakihintay na lang po muna sa sasakyan. Gusto ko lang kausapin ang asawa ko ng pribado." Hindi po aabot ng 10 minuto. Nagkatinginan ang mga orderly at tumango. Ito naman ang napag-usapan nila. Huminga ng malalim si Liu Ruyan, inayos ang kanyang damit, at dahan-dahang lumakad patungo sa lalaking nakasuot ng beige na trench coat sa tabi ng lawa. Ang coat na iyon ang paborito kong isuot. Plak! Tumalsik ang tubig. Hindi nakakilos ang lalaki at agad siyang nilamon ng malamig na tubig ng lawa. Nakainom siya ng maraming tubig at desperadong nagpupumiglas, sumisigaw, "Ate Ruyan." Ako to. Ngunit hindi marinig ni Liu Ruyan ang kanyang sinasabi, o mas tamang sabihing wala siyang pakialam. Tumalon siya sa tubig na walang pag-aalinlangan at diniinan ang ulo ng lalaki, paulit-ulit itong inilulubog sa tubig. "Mamatay ka na! Mamatay ka na! Lin Ke, hayop ka! Sinira mo ang lahat sa akin." Sigaw niya na parang baliw na wala na sa sarili. Unti-unting humina ang pagpupumiglas ng lalaki. Hanggang sa nawala na ang huling bula sa ibabaw ng tubig. Humihingal si Liu Ruyan, isang nakakakilabot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagtagumpay siya. Napatay niya si Lin Ke. Ang kalayaan at kayamanan ay abot kamay na.
Sa sandaling iyon, isang boses na may halong pagkagulat ang narinig niya mula sa dilim sa likuran niya. Mahal, anong ginagawa mo? Nanigas ang katawan ni Liu Ruyan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo ako sa pampang, nakasuot ng itim na jacket, may hawak na flashlight, at may ngiting inosente at nag-aalala sa aking mukha. Tahimik ko siyang tinitingnan. Nang magtama ang aming mga mata. Mahal, maling tao ang pinatay mo, mahina akong tumawa, ang boses ko ay kalmado na parang nag-uusap lang kami tungkol sa panahon. Ang kanyang mga mata ay biglang lumiit. Isang hindi makataong sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa Kinyulake. Ang utak ni Liu Ruyan ay parang binasag ng martilyo. Hindi siya makapaniwala, yumuko siya at tinitigan ang mukha sa tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Nakita niya ng malinaw ang bangkay na nakasuot ng trench coat. Nakita niya ang mukha na hindi mapikit sa kamatayan ang mukha ni Lu Haowen. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Kalmado kong sinabi, ang hilig niyo talagang dalawa ay hindi nagbabago. Masarap bang isuot ang mga damit ko? Nakakapanabik ba? Sa sandaling iyon, gumuho ang kanyang mundo. Narinig ng dalawang orderly sa van ang sigaw at agad na tumakbo. Ang nakita nila ay isang eksena, sa lawa, may isang baliw na babae at isang bangkay. Sa pampang, nakatayo ang isang inosenteng asawa, namumutla sa takot. Napaupo ako sa lupa, itinuro si Liu Ruyan sa lawa at umiyak, may pinatay siya. Pumatay ang asawa ko. Ang tunog ng sirena ng pulis ay papalapit na. Ito ang huling dagok na tuluyang sumira sa katinuan ni Liu Ruyan. Ngunit kasabay nito, biglang nabuhay ang kanyang likas na ugali na mabuhay. Bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo at nagsimulang magwala sa tubig na hanggang baywang. Halimaw! Huwag kang lalapit! Huwag! Sigaw niya ng mga salitang hindi maintindihan. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Itinuturo niya ang bangkay ni Lu Haowen, tapos ay sa hangin, hanggang sa tuluyan na siyang nagwala. Halimaw! Pinatay ko ang halimaw! Ha, pinatay ko siya. Nang dumating ang unang grupo ng mga pulis sa tabi ng lawa, iyon ang nakakakilabot na eksenang kanilang nakita. Liu Ruyan, akala mo ba makakatakas ka sa pangalawang pagkakataon gamit ang parehong pakana, naisip ko. CJ, gusto mong magpanggap na baliw, pagbibigyan kita. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas, ang boses ko'y nanginginig habang nagmamakaawa sa pulis. Ang asawa ko inaatake na naman siya. Hindi siya dapat ituring na kriminal. Kailangan siyang ibalik agad sa mental hospital. Pakiusap, ibalik niyo siya para sa pinakamatinding gamutan. Pakiusap. Tiningnan ako ng mga pulis, tapos ay ang babae sa tubig na mukhang tuluyan ng nabaliw. May bahid ng awa sa kanilang mga mata. Dahil sa malubhang kalagayan ni Liu Ruyan, hindi siya maaaring isailalim sa normal na interogasyon. Nang gabing iyon, muli siyang ibinalik sa Kangning Mental Health and Wellness Center. Bilang isang asawang pagod na pagod sa lahat, lumuha ako sa harap ni E.C. Wang habang pumipirma sa isang special treatment consent form ang mga salitang electroconvulsive therapy, E.C. ay mariin kong ginuhita ng dulo ng aking ballpen. Wang Ni. Itinaas ko ang aking mga matang namumula, ang boses ko'y paos, anuman ang paraan, pakiusap pagalingin niyo siya. Narinig ko na epektibo raw ang electroshock therapy para sa ganitong uri ng malubhang delusyon na may bayolenteng tendensya, tama po ba? Inayos ni A.C. Wang ang kanyang salamin, ang kanyang mga matay puno ng propesyonal na simpatya at bahagyang pag-aalinlangan. Ginoong Lin, kailangan niyo pong pag-isipang mabuti. Ang ASIC therapy, o ang tinatawag nating electroshock therapy, bagamat mabilis ang epekto, ay may napakalaking side effects. Maaari itong magdulot ng pagkalito sa memorya ng pasyente, pagbaba ng cognitive function, at ang proseso ay napakasakit. Sigurado ako, walang pag-aalinlangan kung pinutol ang kanyang sinasabi, ang boses ko'y matigas. Basta't maibabalik nito ang kanyang katinuan, basta't hindi na siya mabubuhay sa mga nakakatakot na ilusyon na iyon, lahat ay gagawin ko. Anumang sakit ay mas mabuti kaysa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Para ito sa ikabubuti niya. Naantig si E.C. Wang sa aking malalim na pagmamahal. Bumuntong hininga siya at tumango. Sige po, Ginoong Lin, iginagalang namin ang inyong desisyon.
Aayusin namin ang pinakamatinding treatment plan para kay Ginang Liu. At doon, opisyal na nagsimula ang magagandang araw ni Liu Ruyan. Tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes ay naging kanyang iaraw ng paggamot. Itatali siya ng ilang malalakas na orderly sa isang treatment bed, ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos. Ididikit ang malamig na mga electrode sa kanyang mga sentido. Sa sandaling pindutin ni EC Wang ang switch, isang malakas na kuryente ang dadaloy sa kanyang utak. Magpipiglas siya na parang isdang inihagis sa lupa, ang buong katawan ay nanginginig ng husto. Ang kanyang panga ay pilit na ibubuka para lagyan ng mouth guard, ngunit hindi nito mapipigilan ang puting bula na lumalabas sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay ikot pataas, tanging ang puti na lamang ang makikita. Ang buong proseso ay tumatagal lamang ng ilang segundo, ngunit parang isang siglo ang haba. Kapag tumigil ang kuryente, babagsak siya sa kama na parang basahan, basang-basa ng pawis. Pagkagising, sasakit ang kanyang ulo na parang binibiyak at susundan ito ng ilang oras na pagduduwal at pagsusuka. Ang kanyang memorya ay nagkapira-piraso. Madalas ay hindi niya na alam kung nasa realidad ba siya o panaginip. Minsan, nakakalimutan na niya kung sino siya. Ngunit ito ay panimula pa lamang. Ang mas exciting ay, sa tulong ko, si Liu Ruyan ay inilipat sa violent ward ng center. Dito, ang mga nakatira ay mga tunay na baliw na kinilala ng mga otoridad. Siya ay nagpapanggap, ngunit ang iba ay totoong baliw. Sa unang araw ni Liu Ruyan doon, habang tanghalian, tiningnan niya ang isang kalbong pasyente na kumakain gamit ang kamay. Mumisi sa kanya ang kalbo ng nakakakilabot. Sa susunod na segundo, sinugod siya ng kalbo, idinagan sa sahig, at kinuha ang stainless steel na mangkok at paulit-ulit na ipinukpok sa kanyang ulo. Nang dumating ang mga orderly, duguan na ang kanyang ulo. Nakahiga siya sa sahig, pinapanood ang kalbo na hinihila palayo habang nakangiti pa rin sa kanya. Naramdaman niya ang takot mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa ikalawang araw, habang mahimbing siyang natutulog sa gabi, ang pasyente sa kabilang silid na mahilig yumakap ng mga bagay ay inakala siyang isang bagong malaking teddy bear. Ang babaeng mataba na may timbang na 200 pounds ay dumagan sa kanya, niyakap ang kanyang ulo sa dibdib nito. Agad na naramdaman ni Liu Ruyan ang pagkasakal. Nagpumiglas siya, ngunit hindi niya matinag ang bundok ng laman. Nang akala niya ay mamamatay na siya sa sakal, nakita siya ng nurse na nagroronda at nailigtas ang kanyang buhay. Napahiga siya sa kama, humihingal, ang kanyang puso ay halos sumabog. Sa ikatlong araw, ang tanghalian nakatatanggap lang ni Liu Ruyan, isang plato ng kanin na may gravy at 2 siopao, ay hindi pa niya nadadala sa kanyang upuan ng isang malaking lalaki na tumutulo ang laway at tulala ang mga mata ang dumaan at kinuha ang lahat ng siopao sa kanyang plato at isinubo. Gutom na si Liu Ruyan buong umaga, at nang maalala ang mga nangyari sa nakalipas na 2 araw, nag-apoy ang kanyang galit. Sinugod niya ito para bawiin habang sumisigaw, "Putangina mong baliw ka." Huminto sa pagmuya ang lalaki, tiningnan siya ng walang ekspresyon, at biglang hinawakan ang kanyang kanang kamay. Crack! Isang matunog na tunog. Ang kanyang hintuturo ay binali sa isang kakaibang anggulo. Napahiyaw siya sa sakit na parang baboy na kinakatay. Dito, ang lahat ng kanyang natutunang pakana sa pagpapanggap na baliw, ang mga walang lamang sigaw, ay walang silbi. Ang kapalit ay mas direkta, mas marahas, at mas walang katuwirang pananakit at pagpapahirap. Sinubukan ni Liu Ruyan na humingi ng tulong sa mga doktor at orderly, sinasabing hindi siya baliw, nagpapanggap lang siya. Ngunit habang lalo niya itong sinasabi, lalong nagiging maawain ang tingin sa kanya ng mga doktor at orderly. Ginang Liu, lumalala na naman po ang inyong delusyon. Ito po ay isang tipikal na kawalan ng insight. Huwag po kayong mag-alala, dadagdagan po namin ang tindi ng inyong gamutan. Kaya naman, ang intensity ng kanyang electroshock therapy ay itinaas sa pinakamataas at ang dosis ng kanyang pampakalma ay dinagdagan. Akala niya noon, ang mental hospital ang kanyang paraiso para makatakas sa parusa. Ngayon, araw-araw siyang nabubuhay sa walang katapusang takot at pagpapahirap. Bawat minuto, bawat segundo ay isang pagdurusa. Isang buwan ang lumipas, habang masaya akong umiinom ng afternoon tea, nakatanggap ako ng tawag mula kay Eki Wang. Sa telepono, medyo komplikado ang tono ni Eki Wang. Ginoong Lin, ang inyong asawa nitong mga nakaraang araw ay napaka-emosyonal.
Palagi siyang umiiyak at sumisigaw na gusto kang makita. Sabi niya, mayroon daw siyang napakahalagang sasabihin sa inyo ng personal. Sabi niya, alam na raw niya ang kanyang pagkakamali at nagmamakaawa siyang puntahan niyo siya. Ibinaba ko ang aking magandang tasa, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Oras na. Sige po, JT Wang. Salamat po sa inyong pagod. Pupunta po ako dyan mamayang hapon. Dumating ako sa visiting room ng Kang Ning. Sa likod ng salamin, nakita ko si Liu Ruyan. Nakasuot siya ng kupas na asul at puting uniforme ng pasyente, maluwag sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang buhok ay gupit-gupit na nagpapakita ng ilang mga peklat sa kanyang ani. Wala nang bakas ng kayabangan sa kanyang mukha. Hapis ang kanyang itsura, ang kanyang mga matay puno ng takot at pagmamakaawa. Nang makita niya ako, para siyang nakakita ng isang tagapagligtas. Bigla siyang tumayo, sumugod sa salamin at kinuha ang itim na telepono. Kai T. Nang magsalita siya, nanginginig ang kanyang boses, may halong iyak. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Umiyak siya ng husto, ang kanyang mukha'y puno ng luha. Siksikin niyang ang may kasalanan, ang hayop na iyon. Siya ang umakit sa akin. Siya ang nagsabi sa akin na kung aalisin ka natin, magsasama kami magpakailanman, at lahat ng ari-arian mo ay mapupunta sa akin. Walang pag-aalinlangan niyang isinisi ang lahat sa isang patay. Kaya nakalimutan mo na ba ang ating pinagsamahan? Ang ating maraming taong pinagsamahan. Nakalimutan mo na ba ang aksidente? Kaya lang ako nagkasakit sa isip ay dahil pitrotektahan kita. Sinalo ko ang kamalasan para sa'yo. Nang marinig ko iyon, halos matawa ako. Ang aksidenteng iyon, malinaw na pinlano nilang dalawa ni Xi Qingyang. Ang sinasabi niyang sinalo ang kamalasan ay isang kasinungalingan lamang para siraan ako. Pakiusap Kie, palabasin mo na ako. Ayoko nang manatili dito. Impyerno ito, totoong impyerno. Umiyak siya ng husto, paulit-ulit na inuuntog ang kanyang ulo sa salamin. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Susundin kita sa lahat. Ibibigay ko sa'yo lahat ng ari-arian natin. Pakiusap ikaw lang ang mamahalin ko, hinding-hindi ako magluloko. Tahimik akong nakinig, nakangiti pa rin na parang nanonood ng isang payaso. Nang sa wakas ay hindi na siya makahinga sa kaiiyak, kinuha ko ang telepono sa aking panig. Mahal ni. Sumagot ako sa pinakamalambing at pinakamaalalahaning boses na kaya kong gawin. Ano bang pinagsasabi mo? May sakit ka, malubha ang sakit mo. Lahat ng sinasabi mo ay mga ilusyon mo lang. Sabi ng doktor, kapag tuluyan mo nang nakalimutan ang mga hindi makatotohanang ilusyon na iyan, doon ka lang tunay na gagaling. Kailangan mong sumunod sa gamutan para gumaling ka kaagad, okay? Natigilan si Liu Ruyan. Nakabitin pa rin ang luha sa kanyang mukha, bahagyang nakabuka ang bibig, at nanigas ang buong katawan. Inisip niya ang lahat ng posibleng mangyari. Inisip niyang magagalit ako, magtatanong, iiyak, o baka maawa. Ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Lin Kai. Sumugod siya sa salamin, ang mukha ay galit na galit. Ikaw ang may pakana nito. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw na masamang asawa. Kinuha ko ang telepono, nakangiti habang tinitingnan siya. Mahal, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag kang magkunwari, sigaw niya. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala naman, inikiling ko ang aking ulo at tinaasan ng kilay. Gusto ko lang na hindi ka mabuhay at hindi ka rin mamatay. Inuntog ni Liu Ruyan ang kanyang ulo at mga kamao sa malamig na salamin. Ikaw na masamang asawa. Ikaw na lalaking may pusong ahas. Akala mo hindi ko alam na ikaw ang may gawa nito. Tuluyan nang nawala ang kanyang katinuan, sumisigaw sa paos na boses. Maghintay ka. Maghintay ka lang. Kapag nakalabas ako, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Gaya ng pinlano ko. Lulunurin kita sa malamig na lawa na iyon. Tapos, tataddarin kita at ipapakain sa mga aso. Akala mo nanalo ka na? Sinasabi ko sa'yo, hindi. Kung hindi ako masaya, huwag kang umasang magiging masaya ka rin. Papatayin kita. Papatayin ko ang buong pamilya mo. Nagbago ang mukha ng Si Wang at ng dalawang orderly sa labas ng visiting room.
Agad silang pumasok at sinubukang pigilan si Liu Ruyan na tuluyan ng nagwala. Pinanood ko siya habang dinadaganan ng dalawang malalaking orderly, ngunit patuloy pa ring nagpupumiglas at sumisigaw sa akin. Kinuha ko mula sa aking briefcase, isa-isa, ang mga regalong inihanda ko para sa kanya. Mga litrato ng kanilang masasayang sandali habang naglalakbay gamit ang kotse ko. Mga resibo ng kanilang paglustay sa aking pinaghirapang pera. At sa huli, isang maliit na big zip drive. Dito. Narito ang record ng tawag niyo ni Xi Qingyang habang pinaplano ang aksidente. At ang buong usapan niyo kung paano ako papatayin. Iwinagayway ko ang FB sa harap niya at mahinang sinabi, "Mahal, huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado sa buong China para ipagtanggol ako. Ipapapatunay ko sa hukom na noong pinatay ni Liu Ruyan si Xi Qingyang, siya ay nasa tamang pag-iisip, malinaw ang lohika, at isang normal na tao na may buong pananagutan sa batas." Sa sandaling iyon, namutla si Liu Ruyan. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyang namatay. Sa gitna ng kanyang mga walang tigil na sumpa, umalis ako habang humuhuni. Ilang araw ang lumipas, puno ang korte. Ang kakaibang kaso ng isang mental patient na aksidenteng nakapatay ng kalaguyo ay umani ng atensyon ng buong lungsod. Bilang pinakamahalagang saksi, umupo ako sa witness stand. Sinusubukan pa rin ng abogado ni Liu Ruyan na gamitin ang kanyang sakit sa isip bilang depensa. Nang ako na ang magsalita, hindi ko tiningnan si Liu Ruyan. Humarap ako sa hukom at sa mga hurado at dahan-dahang nagsalita. Kagalang-galang na hukom, bago ko ilahad ang mga katotohanan, gusto ko munang ikwento ang isang 10 taong kwento. Sinimulan ko sa kung paano kami nagkakilala, sa aksidente, sa aking 10 taong pag-aalaga, at sa bawat pananakit na tiniis ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat na nagpaantig sa buong korte. Pagkatapos, inilabas ko ang aking mga ebidensya, ang katotohanan tungkol sa aksidente, ang pagnanakaw ng ari-arian, ang plano ng pagpatay. Nang tumunog ng malinaw sa korte ang record sa VXB, nagulat ang lahat. Ate Ruyan, basta't hindi malala ang pagkakabangga, konting pinsala lang sa utak, masasabi nating nabaliw ka. Itulak siya sa tubig, lunurin, at sabihing nagpakamatay siya. Bawat pangungusap, bawat salita, ay patunay ng kanilang kasalanan. Sumabog ang opinyon ng publiko. Nakaupo si Liu Ruyan sa upuan ng akusado, maputla. Tumingin siya sa akin, wala nang galit sa kanyang mga mata, kundi purong takot at bahagyang pagmamakaawa. Alam niyang tapos na siya. Sa huli, naglabas ng hatol ang korte, si Liu Ruyan ay napatunayang nagkasala ng murder at fraud. Pinagsama ang mga parusa at hinatulan siya ng kamatayan na ipapatupad kaagad. Nang ipukpok ng hukom ang kanyang gavel, nakita kong bumagsak si Liu Ruyan sa kanyang upuan na parang basahan. Nagpanggap siyang baliw sa loob ng 10 taon, ngunit sa huli, haharapin niya ang kanyang katapusan sa pinakamalinaw niyang estado. Paglabas ng korte, maganda ang sikat ng araw. Tumingala ako sa aso na langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay wala ng amoy ng dugo at kabulukan, kundi kalayaan at bagong simula. Dumagsa ang mga reporter, itinutok ang kanilang mga mikropono sa akin. Ginoong Lin, ano po ang nararamdaman niyo ngayon? Ano po ang masasabi niyo sa naging resulta? Tumingin ako sa kamera at ngumiti ng taos puso sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Gusto kong sabihin na ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit hinding-hindi ito mawawala. At saka, huminto ako saglit, ang aking mga matay tila tumago sa panahon, nakikita ang sarili ko sa nakaraang buhay na puno ng sugat at namatay na may sama ng loob. Gusto kong sabihin sa lahat ng dumaranas ng kadiliman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang bukang liwayway ay tiyak na darating. Sa huli, ibinenta ko ang bahay na puno ng masamang panaginip. Ginamit ko ang perang dapat ay sa akin, at nagbukas ako ng isang maliit na flower shop. Araw-araw, kasama ko ang mga bulaklak at halaman at ang sikat ng araw. Hindi na ako pumasok sa bagong relasyon at hindi na ako umasa. Dahil naintindihan ko na, ang pinakamagandang pag-ibig ay ang pagmamahal sa sarili. Isang araw, tinanong ako ng isang customer kung bakit ang dami kong tanim na sunflower. Umiti ako at sinabi sa kanya, dahil palagi silang nakaharap sa araw. Katulad ko. Sa nakaraang buhay, namatay ako para sa kanya. Sa buhay na ito, namatay siya dahil sa akin. Ang kabayaran ng maling pag-ibig, binayaran ko ng isang buhay ng pagdurusa.
Habang siya, binayaran niya ng kanyang buong buhay. Patas lang.